korte. Pinapaintindi nila sa korte na tingnan muna natin kung pwede pa ba mag-trial ang akusado. Kaya po, hanggang ngayon ay hindi pa inaaksyonan yon na nag-file sila ng sinasabing competency. Tingnan natin kung ang akusado ay makapag-trial pa. Meron kaming mga expert, kumuha kayo ng mga expert at maglitis tayo, mag-hearing tayo sa kapasidad, competency ng akusado na mag-trial. So yan po yung tatlo na mga pending na mga dokumento na hanggang ngayon ay inaantay ng abogado kung ano ang desisyon. Ang corruption. Yung pangarap kabaluktot, ayusin yung likod. Ako na lang din ko ang sabihin. Para may sandalan si ano. Kasi nga, hindi na nga ito siya makapaglakad na siya. Kaya kailangan natin ng box. Ito. Baluktot yung panga, malangat nito. Nahirapan na nga yan siya maglakad, kaya kailangan ng tulong. Okay? Baka may nangyari na dahil 2 beses. Ang korupsyon. Ang korupsyon ay pang-aabuso. Ang mukha Naka-live eh. ng pamahalaan ngayon ay pang-aabuso at korupsyon. Ang ginawa nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay pang-aabuso. Ang mga akusado natin doon sa Pilipinas, meron silang mga karapatan. Kapag ikaw ay akusado, may karapatan ka. Kapag ikaw ay may warrant of arrest, dinadala ka sa huwes. Ang ginawa nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay may warrant of arrest, sa pilitan nilang kinuha sa ating bansa at dinala sa Hague. Hindi siya dinala sa korte doon sa Pilipinas. Kung nakikita ninyo ang footage noong araw na yon, anong sinasabi niya? Dalhin niyo ako before a Filipino judge. Before a Filipino court. Kasi yun ang karapatan ng akusado sa atin doon sa Pilipinas. At ang ginawa nila, kinidnap nila si dating Pangulong Duterte. Pang-aabuso. Para ma-promote lang. Ano pa? Ano pa ang kanyang offense sa bayan at sa taong bayan? Ha? Si Atty. Vic Rodriguez nagsabi na, magpa-drug test ka. Diba? Naalala nyo? Sabi ni Atty. Vic Rodriguez, magpa-drug test ka. Alam niyo po, sa oath ng Pangulo at ng pangalawang Pangulo, napakasimple lang po. Babasahin ninyo sa Konstitusyon. Ang sabi lang doon, preserve and defend the Constitution, implement its laws, and consecrate yourself to the service of your country. Hindi lang basta-basta kung anong sinabi na hindi lang basta-basta kung anong word, salita ang ginamit. Ang sinabi doon is consecrate. Ibig sabihin yung kabuuan mo
tao, hindi na yan sa iyo. Ibinibigay mo yan sa bayan. Kaya, kapag sinabi na magpa-drug test ka, hindi ka pwedeng humindi. Ikaw na presidente ka, ikaw na vice presidente ka, hindi ka pwedeng humindi. Kaya nung sinabi nila, maalala ninyo noon, sabi ng mga congressman, may sira sa ulo si Inday Sara. Ano sabi ko? Mag-neuropsychiatric exam tayo. Kasi hindi ka pwede na humindi. Kasi you consecrated yourself to the service to the Filipino people. Kaya hindi ka pwede humindi niyan. Ang tawag dyan, betrayal of public trust. Kumbaga, ikaw, kung mapapansin nyo, sino lang ba ang may oath na ganyan? Sa buong Constitution, Philippine Constitution, sino lang ang may oath na ganyan? Dalawa lang, ang Pangulo at ang pangalawang Pangulo. Na sinasabi mo, ibinibigay ko ang buong buhay ko at buong pagkatao ko sa bayan. Kaya kapag sinabi ng bayan, magpa-drug test ka, hindi ka pwedeng humindi. Kapag sinabi ng bayan, magpa-neuropsychiatric exam ka, hindi ako pwedeng humindi. Sasabihin ko lang yan, oo. Dahil pagmamay-ari ninyo ako. Kapag humindi ka, Guilty. Guilty. Alam na. ano, betrayal ng public trust sa Tagalog? Anong betrayal ng public trust sa Tagalog? Pagtataksil sa tiwala ng taong bayan. Tataksil ka sa tiwala ng taong bayan. Ano pa? Bumirma ka. Pangulo ka. Dapat ang trabaho mo ay pasadahan ang buong budget. Dahil sa iyo yan ang galing. Ikaw ang nagsimula ng budget. Pinatawag ang lahat ng opisina ng Department of Budget and Management. Pinag-usapan ninyo kung ano yung budget. Ibibigay mo yan sa Congress, sa House of Representatives. Dadaan sa kanila yan, Senate at House, at pagkatapos niyan ay pipirmahan mo yan bago yan maging batas. Dahil ang pirma mo ang magbibigay dyan ng visa. Wala kang pirma dyan, hindi batas yan, hindi pwedeng gamitin ang pera. Ibig sabihin, bago mo pirmahan yan, dapat binasa mo yan ulit. Kasi kailangan mo tingnan kung yung budget mo na sinabit ay yun ang lumabas at pinapapirmahan sa iyo. Pumirma siya ng budget na may mga blanco. Hindi pwede yun. Anong tawag nun? Culpable violation of the Constitution. Ano sa Tagalog yun? Paglabag sa saligang batas. Kinuha ang budget sa Pinya. Ito talaga ako natatawa.
pati si Atty. Vic, natatawa na rin. Kinuha ang budget sa PhilHealth. Sinasabi nila, tama yan, tama na kunin yan. Yung savings dyan sa PhilHealth, kukunin talaga yan dahil gagamitin yan sa mga projects na hindi naman natin alam kung ano yung mga project na iyon. So, ikuha. Pagkatapos ngayon, sinasabi nila, ay, ibabalik namin yung kinuha sa PhilHealth, kukunin namin sa DPWH savings. Paano ka nagkaroon ng savings? Na, unang-una, hindi ka pa nagsasabi kung ilan ang savings mo. Pangalawa, may deficit nga tayo. Kulang nga yung pera. So saan ang galing yung? Kung ano, kaya sinabi ko, hindi na siya nahihiya sa panlilin lang pampubudol sa mga tao. People's power na lang. Na, ano ba tawag? Ang tawag ko kasi sa kanila ang ginagawa, pyramiding. Kumuha ng pera dito, Scammer. pagkatapos, okay, itong pera na dito, itaban namin dito. Ginawa nila yan sa amin, sa Department of Education. Maalala ninyo, ay nag-resign ako sa Department of Education noong 2023. July 2024, nag-resign ako sa Department of Education. Ano yung isang rason sa sinabi ko? Ang sinabi ko doon, wala namang ibang nagdidesisyon sa budget eh. Si Martin Romualdez lang at si Sandy po. Diba? Nung nagsalita ako ng ganon, hindi sila sumagot, hindi nila dininay. Ang sinabi lang ni Sandy ko, shiminit siya dyan. Ayun. Shiminit ka, hindi ka makauwi na Pilipinas dahil eleksyonin ka dito. Sabi ko, ang ginawa nila sa amin, sa Department of Budget, sa Department of Education. Unang taon, sabi nila, kami ang magsasabi, House of Representatives ang magsasabi kung saan distrito pupunta ang school building program. Sabi ko, hindi pwede, may department order kami. Kailangan niya sundin yung mga requirements. Sa susunod na taon, ayaw na nila sundin yung requirements. Ano ginawa nila? Pinaghati-hatian nila per legislative district, in-attach nila yung paghati-hati nila sa budget. Kaya nung lumabas ang budget, nandun na ang listahan. At kung makikita mo, iilang legislative district lang ang naghati-hati sa budget ng Department of Education. At hindi lang yan, nag-pyramiding pa sila. Kinuha nila ang budget ng repairs. Hindi ko na maalala, i-check niyo ang data, sinabi ko na ito noon, parang maalala ko 4 billion. Nilagay nila sa school, kinuha nila sa repairs, nilagay nila sa school building program. Nilipat lang nila ang pera, walang bagong pera. Nilipat lang nila, dinagdag nila doon, tapos sinali nila sa pinaghati-hatian nila. July 2024, magsisimula na ang pakikipag-usap sa Kongreso sa budget. Hinihingan na ako ng signature na Undersecretary at Chief of Staff namin. Sabi niya, pirmahan, kailangan mo mag-desisyon, pirmahan mo. Sabi ko, anong sinabi doon? Pareho din ba sa nangyari nitong nakaraang taon? Sabi, oo, ganyan din ang mangyayari. Sila din ang magsasabi saan pupunta na distrito. So sabi ko sa kanya, sabi ko, hindi ko kayang pumirma. Sabi niya, ano ang gagawin mo? Hindi ka pwedeng umalis. Dahil kapag umalis ka, babanatan ka nila.
Sabi niya, hindi ka pa nga nakaalis, binabanatan ka na. Kakapanalo mo pa lang, lumabas na ang witness ni Trillanes at sinabi, kasama ka sa Davao Death Squad. Diba? Hindi nakaupo ka na cabinet secretary, lumabas na si Lisa Marcos at sinabi, you crossed the line. Sabi niya, kapag umalis ka dyan, yan lang yun ang nagpipigil sa kanila. Yung posisyon mo sa DepEd ang nagpipigil sa kanila na hindi ka tuduhan ng atake. Sinabi ko sa INSEC, sabi ko, hindi ko kaya. Okay na lang. Sabi ko sa kanya, hindi ko ibibigay yung pirma ko. I-impeach na lang nila ako. Ayun nga ang nangyari. Hindi naman natin invento yun eh. Kasi November of 2023, nagsasabi na si Franz Castro, magbabayad kami ng impeachment. November 2023, nagsasabi na siya, may impeachment kami, may impeachment kami. Wala silang kahit anong ebidensya. Kaya, di ba, tinatake na ang budget ng Office of the Vice President, nagbukas na sila ng hearing at lahat na para ituloy-tuloy ang pag-aatake nila. Na, ang sinasabi ko pa ulit-ulit, political scapegoating. Kasi pinagtatakpan nila ang ginawa nila sa budget. Pero dahil may Diyos, dahil sa kagustuhan ni BBM na sabihin kung ano yung gusto marinig ng taong bayan, ano sinabi niya? Mahiya naman kayo. Dahil sa kagustuhan niya na pataasin ang kanyang ratings, kailangan niya sabihin ang gusto na marinig ng taong bayan. Hindi niya naisip na merong Diyos. So anong ginawa ng Diyos? Mahiya naman kayo, nilubog sa baha ang Pilipinas. At ngayon, lumabas na ang sa DPW. Lumabas na ang buhay kasi